Magandang araw po, mga wannabes, no? Mga gusto maging counselor. And I'm honored that gusto mong tumulong sa kapwa mo. Ano mga kapatid, sabi nga nila, kahit wala kang pera, makakatulong ka kapag ikaw ay makakapagbahagi ng magandang value sa kausap mo. And that is one character of us as counselors, no? Kailangan makapag-transmit tayo sa kanila ng magandang value. Today po, ang topic natin, how can I help? Marami pong counselor na hindi nakakatulong. May mga counselor na nakikipag-usap lang sa mga counseling nila, pero they are not helping at all. Bakit? Kasi nga, marami pong factor pagdating sa counseling. Pwedeng yung emotion mo, spirituality mo. Pag hindi balanse ang spiritual mo at saka emotion mo, baka hindi ka makatulong. Dahil alam po naman natin, di po ba, na we are composed of emotion and intellect. Kapag yan pong emotion and intellect na yan ay hindi po balanse, kahit na umupo ka pa dyan o meron ka pang pangalan na counselor, hindi ka makakatulong. What is our learning goal for today? I understand the basic qualification of a counselor. Basic po marami pong qualification ng counselor. At sinasabi ko po sa inyo palagi, every now and then, nagbabago po yung qualification kasi nagbabagong kultura Nagbabagong mga tao, so nagbabago rin yung aming qualification, no? Pagdating ng iba-ibang panahon. Pangalawa, cultivate a positive attitude toward people in trouble. Ayan na po mga kapatid, we need to infuse, to saturate that person with our positivity. Opo, hindi mo naman siya pina-flatter o binobola, but you know, every person has a positive side. Kaya alam dapat natin kung paano natin hahalukayin ng positive side na yon, na kahit na may sinabi tayong hindi maganda, na-unearth pa rin natin yung positive. Opo, and it is a skill. If you're not a positive person, if you're a person keeps on looking at the negative, then it will be hard for you to become a counselor. Mahirap po. And of course, how can you attain a positive life? Of course, as Christian counselors, we need to develop and make our prayer time and Bible time and church time prepared and stable. Importante po sa atin yan. Ito pong counseling o counselors pool is a ministry. Hindi po siya task. Service po siya. Okay? So ito po, tandaan nyo, the most important factor in counseling is the counselor himself. Ikaw ang importante dito, hindi yung counseling mo. Prepared ka ba? Have you read your Bible? Since we are gearing into to become a Christian counselor, have you read your Bible? Do you have your regular prayer time? Do you have your regular Bible time? Do you have your regular study? No? Yung sa sarili mo. No? Meron ka bang inaaral mo ba? Do you watch television and read newspapers because you want to know the culture? Ako, when I watch television, when I watch TV programs and I go to read some books or read newspapers, all I want to know is, I want to learn from what's going on in our culture o kultura. Kaya ikaw bilang counselor, wala kang stop Wala kang pause. Lahat ng nakikita mo, hinihigop mo 'yon at inalagay mo sa iyong sa vault, sa iyong mental and spiritual vault. Para na sa ganon, maaari ka makapagbigay ng mga ehemplo sa mga taong kausap mo. Opo, yun po ang dapat nating gawin. No? The credibility of the counselor depends to a large degree in his character, warmth, and sincerity as a counselor. Tingnan mga kapatid, Sabi rito yung credibility. No? Credible ba ang character mo? Diba? Mahirap mag-counsel, lalo pat ang karakter mo ay gumagawa ka ng kasalanan na hayagan. Halimbawa, adulterous ka. Mahirap mag-counsel niyan. Hindi mo basta pwede sabihin na, hindi, mahal ka ng Diyos. Hindi pwede. Ikaw mismo So, kung ikaw ay adulterous or whatever sin you may have, dapat siguro unti-unti mo nang inaayos habang nagka-counsel ka sa ibang tao. O kung ano mang kasalanan yan, hayagan, nandadaya ka.
How can you become a counselor? You are a counselor, an advisor. Okay? E paano yung mga hindi hayag ang kasalanan, nakatago, hindi nakikita? Well, at least yun, makahandle mo yun. Pero yung nalalaman ng ibang taong ugali mo, kahit na magaling ka pang counselor, nag-aral ka, it will not work. So you need to at least check your character, and you need to seek help for that character be fixed in order for you to serve God properly. No, credibility po to a large degree in his character, ibig sabihin halos lahat ng area. Di wala nang qualified, Brother Randy. Kinaulit ko lang kung ikaw ay nagsisik na ng help sa problema mo, sisiguraduhin ko, pwede na. No? Nagsisik ka na ng help, di mo kailangan abutin pagbabago mo. No? Warmth, yung warmth naman, kailangan ikaw bilang counselor, ay hindi ka sobrang lamig sa counseling mo, hindi ka rin sobrang init. Dapat tama-tama lang, maligamgam, no? Para masarap ang usapan, and sincerity. You don't flatter your counselee. Nasabi mo yung totoo, kasi nga, meron kang credibility, no? Meron kang tinatayuan na ground. At ulitin ko, kapag tinatayuan mo ng ground na yon, pwede ka nang mag-counsel. Alright? Now, ito tanong ko sa inyo, to whom do you turn for help? No? Ito po sigurado, narinig nyo na ito nung isang araw, di ba? Ulitin ko to, no? To someone you know, to someone you like, to someone you respect, to trust, feel competent, and knows God. Yan. Yan yung ating tinanong nung nakaraan, di ba? Inuulit ko lang po yan. Sino yung tao na palagay mo pag may problema ka, gusto mong lapitan? Yan. Yan yung mga taong yan na kailangan malaman natin, no? And ito pa, what makes you desirable? Diba? What makes you desirable? Ito po sinasabi dito, if you are someone who rejects Christ. So, ang sagot doon, to whom do you turn for help? Everyone. No, pag sinabi, ito magaling na counselor, ito Kristiyano, and people will tend to turn to a Christian. Yan po surveyed. Kaya importante din po yung buhay natin ay nakikita ng ibang tao na inaayos na natin. Opo, importante po yun. O kundi pa ayos, inaayos na. No, may nakakaalam na inaayos para madidefend ka ng iba mong kaibigan o co-counselor. Kasi if you cannot reject Christ, then you do anything because Christ is the way, the truth, and the life. Kaya importante po. Kaya nga, pinasok ko po, ang aking pong major is Christian counseling. I don't go into corporate counseling. Because if I go to Christian counseling, I myself is being changed and I can radiate Jesus Christ to people. If I go, I'm nothing against with corporate counseling or like that, and then those counseling like who can charge people. Wala po akong galit doon. Ang akin lang po, I want this counseling technique because I myself is changing. When I change, when God changes me, I am able to produce more. No, yun aking paniniwala. Now, if you have the same principle, then you go to this. You are in a Christian counseling. You're not in a corporate counseling or in any kind of counseling for that matter. You are in a Christian counseling. Sabi po sa Galatians 5:23, God's Spirit make us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. There's no law against behaving in any of these ways. In other words, mga kapatid, ito po is reputable po itong karakter na to. At yan, pag nagka-counsel ka, umiikot-ikot yan. Yang pagiging loving mo, pagiging masaya mo, peaceful mo, makikita yan, nagbabari yan. Nagbabari dapat yan sa iyo. Nakikita ng counseling mo. Kasi kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi makikita yan. Kaya, kung mapapasok kayo pagkatapos nito sa another level of counseling, you are required. No, ngayon, hindi ko pa kayo nire-require. Kasi, you are into a, not preliminary pa ito Parang sobrang baba na counseling approach. Pero at least, you know how to do it. So, sinasabi dyan, no? Self-control, lalo na yan, no? Kailangan pag ang counseling mo, nakakainis. Talagang self-control. Titiisin mo muna. Timing, very important.
Sabi po sa James 3 verse 17, but the wisdom that comes from God, from above leads us to pure, friendly, gentle, sensible, kind, helpful, genuine, and sincere. So sinabi na po ng Biblia na dapat ganito tayo sa harap ng isang counselee. No? Makikita din po sa mukha ninyo, mga kapatid. Makikita sa tono ninyo kung kayo galit na o hindi. Uulitin ko, minsan po kasi, yung mga counseling po natin, nakikita natin yung ating mga kaaway sa kanila. Minsan mangyayari po yan. Minsan yung the way he or she talks, it affects you. O kaya nung may sinabi siyang storya, it affects you. Yung past mo. So kailangan mga kapatid, ma-handle mo yan. At sinasabi sa Biblia, you need wisdom. Okay? So if you're not a prayerful person, if you don't like to read the Bible and study the Word of God, and if you don't like to be part of a church, then you are not qualified. If you're not a kind of person who don't open up to, for example, ito nasa pool of wannabes kayo, bawa, lahat tayo nag-uusap-usap dito sa topic na to, pero pag hindi ka nag-open up, ay hindi ka pwedeng counselor. At mga kapatid, one day, huwag ka magagalit, ha? Pwedeng ika-third o fourth, I can tell you na, oh, you're not for counseling. Opo, pwede ko sabihin po yan. Pangalawang araw, pagdating natin ng gitna, I may tell you, if you don't show up yourself to this, no, I will tell you na, oh, you're not for counseling. Maybe some other day, you will be, but you're not prepared for counseling. Okay po, you're not here to learn. You're not here to learn. You're here for me to produce a counselor. Nakukuha niyo po. You're here for me to produce a counselor. So pag hindi mo nasundan yung mga yan, mahihirapan ka. Okay? Now, the most important credential of a counselor is Christ-like character. Academic qualifications, technical knowledge, and skills in counseling have been proven their worth and contribution in the field. Number one po yung Christ-like character. Kahit matalino ka pa, marami kang medal, marami kang mga recognition. Pag walang Christ-like character, baliwala. Baliwala, ano? Nonetheless, as Christian counselor, your best asset is character that dominates the compassionate heart and caring hands of our Lord Jesus. So kung sa buhay mo, hindi mo nakikita, lagi kang negative, lagi kang ang hirap ng buhay ko, ay may problema ako, mahirap lang kami. Lagi kang ganon. Mahihirapan ka maging counselor. Ulitin ko yan. So kung ganyan ang paradigm mo, baguhin mo na. O kailangan mag-seek ka ng counselor para mabago for you to become a counselor. Okay? And you cannot fake it. No? If you don't show yourself to people, you cannot unearth people. Hindi mo sila mahahalukay kung hindi nila mahahalukay kung sino ka. Did you know that if you're a counselor, your counselee is also observing you? No? Kaya pag ikaw sumara, sara na siya. O kaya minsan pag ako nagka-counsel ako, I tell stories. Kaya I love lots of stories in my life. I put those stories in my spiritual vault. Nang sa ganon, pag nagkaroon ng counseling, pwede akong bumunot para sa kanyang ehemplo. No? Sabi rito is a character that dominates the compassionate heart and caring hands of our Lord Jesus Christ. Kaya pag hindi mo naranasan si Kristo sa buhay mo, hindi ka pwedeng counselor. Ulitin ko po ha, baka third, fourth, wala na po kayo dito. Kung hindi po nyo ilalabas dito ang karakter mo bilang Kristiyano at natitrace ko po yan. No hard feelings, but you're not called for this. And you're wasting your time maybe. Because after this, I'm going to send you to the field for you to become a counseling friend, my brothers and sisters. Now, the big A, the first vehicle in understanding your counseling is your attitude. Attitude. Sometimes you are not aware that attitude affects the counselor's response and reaction to the situation he deals with, in which I have told you just a while ago. Yung attitude mo. Minsan, pag kinakausap ka, okay, bigla magbabago tono mo. No? Kaya ako, magaling ako dyan. Sorry for that, sinabi ko na po. Adi-discern ko po yung tono ng boses mo kung nagmamaktol ka na o hindi. Dapat kontrolin mo yan.
And I may correct you on that as we go along to this series. Kasi pag hindi, kawaway ka counseling mo. Sa sermonan mo lang yan. O kaya nag-sermon ka, mali. Hindi masamang mag-sermon sa counseling, pero kung wala sa timing, delikado. Masisira yung buhay ng tao lalo. Sabi rito is that attitude affects the counselor's response, no? And reaction to the situation he deals with. Yung response mo, importante. Kaya you're not playing around here. You're not playing around here. You're here to work. You're here that after this, you need to exercise your gift. No? Or this what you've learned from here. No? Now, here's a checklist of negative and positive attitude to may communicate to your troubled friend. Tandaan niyo po itong pag-uusapan natin ngayong sandali na ito. Number 1, negative attitude to avoid. Being judgmental. Do not play God, even God forgive sinners. Sige, kausap mo yung counseling mo. May sinabi siya nakakadiri. May sinabi siyang ganito. Huwag mong isasara yung puso mo at may mga panahon maisasara yan kapag hindi ka handa. Ang puso po, kusang sumasara at saka isipan ko sumasara ang kusa kapag hindi ka handa. Kaya dito pa lang sa counseling sessions na to for 7 weeks, hinahanda ko na kayo. I'm going to put pressure on you. Pag hindi mo makaya, umalis ka. Mahihirapan ka dito. No? Because we tend to judge people. We are made to judge, actually, because we have Christ, a God-like character. But if I'm not going to train you how to judge properly, no, mahihirapan po tayo. So, not being judgmental in this term is judgmental in a negative way. Opo. Pangalawa, partiality. Regardless of who is right, wrong, never take sides. Hindi ka pwede magsalita ng, abay, oo nga, tama naman ikaw doon, kaya ito gawin mo. Hindi po, pag sa proper, pagka nasa counseling session na po, ako po gumagamit ako ng word na, tama yung ginawa mo. Pero, ginagamitan ko po ng ibang technique. Ang counseling po kasi, para pong para pong kailangan magaling ka sa combination of different techniques. Pero ngayon, for na nag-umpisa ka pa lang, huwag kang ayon sa kausap mo. O ba, sinabi ng kausap mo, ang Brother Randy, alam mo, masama asawa ko eh. Sabi ko, bakit? Masama asawa mo? Nang babae siya eh. You cannot say na, masama nga yung pambabae. Hindi natin masasabi yun. Baka mamaya, kaya siya ng babae, itong babae naman, nagger. Di masama din siya. Pag sinabi mo agad sino tama at mali, wala pa yung muling buong storya, ang problema niyan, wala ka na-attain. Nahusgahan mo ngayon yung bawat isa agad. At naging kaibigan mo, yung counseling mo, pero hindi ka nakagaling. Hindi ka nakagawa ng magaling sa kanya. Kasi hindi mo nakita buong storya. Because you have become, you have this partiality in your heart. Wala kang, pag-counseling ka, wala kang kinakampihan. Counseling moment ito, ha? Baka maguluhan kayo, ha? Magtanong kayo mamaya pagkatapos nito. Okay? Being critical. If you concentrate on your friend's imperfection and weakness, you'll get nowhere. Sasabihin sa'yo ng counseling mo lahat ng kapalpakan niya, kahinaan niya, kabahuan niya. At kung di sabihin, halukayin mo yung kabahuan niya. At huwag mong husgahan. Pag nakita mo na yung totoong amoy, no? Amoy niya, kulay niya, no? Malalaman mo na ngayon saan ka pupunta, anong verses ang gagamitin mo, anong example gagamitin mo. Kaya mahihirapan tayong mag-counsel kapag umpisa pa lang, naiinis ka na sa sinasabi niya. Ikaw kasi ganyan-ganyan. Ako po may nag-counsel sa akin, ginagawa ko po first counseling, second, third, ako magsasalita. Pero yung first po mag-counsel ako, then this counseling, makikinig ako, tapos pagkasasabi ko gusto mo mang second session, pag sabi gusto ko second session, I'll give advices. And after that, in second session, I'll give prescription. Psychological prescription, spiritual prescription. And then, tapos nun, at the third, nagsisermon na po ako. Because I want to test the credibility of, my credibility primarily, and the credibility ng kausap ko po. Because we are not here to become crying pillow. Tayo po ay tumutulong. Hypocrisy, no, may come in manipulation of a person's weakness to get something in return.
No, baka yung mamaya, ipokrito ka, oh nga, ganda ng ginawa mo. Sige, sabihin mo pa. Oo, tama yan. Yung kinakampihan mo siya para makuha mo sa kanya, hindi ho yun. Hindi po ganon, mga kapatid. Sa leadership, pwede yun. Pero sa counseling moment po baka maguluhan kayo hindi po, you are in a counseling moment. Baka isipin ninyo, bakit brother ate ganito? Minsan hindi po. Iba po kasi yun, area yun. Sige, okay po, no? So, huwag kang maging hypocrite pag nakita mo na, yung ginawa niya mali. Nakita mo, okay, makinig ka lang, tapos tatanungin mo siya. Yung bang ginawa mo, sa pagay mo, tama yun. Ba't naman tama? Then, unti-unti mong pinapasok yung righteousness. So, pag nakita mo yung counseling mo is resistant sa righteous, pwede mo sabihin sa kanya, most importantly, yung Word of God. Ito sinasabi sa Biblia. At kapag nabasa niya yung Word of God, o masabihan mo siya ng wisdom, magda-dry down yan. Kung magda-dry down, huwag mo siyang kukunin ng kanyang loob dahil binabola mo siya. Gossiping. Ako mga kapatid, mismo asawa ko, hindi alam buong storya niyo lahat. Opo. Hindi ko kinikwento, ako nakakaalam yan. Kinikwento ko sa mga leaders ko yung mga istorya mo, o istorya niya, istorya nito. Pero meron akong hindi kinikwento na alam kong dapat hindi. Even the context of legitimate spiritual exercise po, we are not allowed. At sa counseling mo rin, ganun din. Hindi ka pwede makichismisan sa kanya. Baka mamaya chismisan ang labas ninyo. Paano malalamang chismisan? Ang chismisan, nagbibigay ka na ng impormasyon sa kanya na wala kang kompletong foundation. For example, ganito. Sabihin mo sa kanya, talaga? Nang babae siya? Ay, masama naman yun. Dapat to ginawa niya. Tapos ka na. Tapos ka na. Remember, pag may counseling, siya yung dapat mong tutukan. Walang pakikialaman yung mga sinasabi niya sa paligid niya. Ginagawa mo lang yon para mabuo mo ang storya at siya ngayon ang maayos sa counseling moment mo. Okay, ulit ko lagi yan counseling moment. Positive attitude to cultivate. No? Trust, the first step to build is to be honest to yourself. If you're always on the guard because others may find out something about you, you'll end up defeating your own case. Kaya ako mga kapatid, when I do counseling, papansin mo, testimonial ako. Testimonial. In other words, mga kapatid, kinikwento ko ako nga sa asawa, ganyan ang ginagawa ko Pwede po yun. Ulitin ko. Pagdating sa corporate counseling, merong shield. But Christian counseling, may panahon na wala. Because you're telling people about Jesus, how He saved you. So, kailangan mo rin i-share sa kanila yon. Hindi ka nandoon para halongkatin lang ang buhay nila. Palongkat mo ng konti yung buhay mo, nang sa ganon, magkaroon kayo ng blend. At pag meron na kayong blend, pwede na kayong mag-usap ng maayos at makokorek mo na siya. Kung anong dapat i-correct sa kanya. Okay? Sincerity brings out warmth, gentleness, friendliness, even when you are proved, misunderstood, or not appreciated. Opo, kahit na ito, sabihin mo, alam mo kasi sabihin ako sa'yo kung okay lang sa'yo. Kung tatanggapin mo, okay lang. Kung hindi, magkaibigan pa rin tayo. Sasabihin ko lang sa'yo to. Itong ginagawa mo ay mali dahil dito. Ngayon, bilang kaibigan, it's up to you. But it will not change anything if you want to follow me or not. Kaya importante po mga kapatid, ganun po tayo sa ating counseling. Hindi tayo nakikinig lang. Nag-share tayo ng word. Nag-share tayo ng word of God. Nag-share tayo ng inspiration and wisdom. But we are not obligating them to accept what we're telling them. You always tell them, you're still my friend. I'm just telling you this. Importante po yan sa atin, Being peaceable. Your peaceful nature readily provides a soothing balm to the soul of your troubled hearts. Avoid any gesture and suggestion that will more chaos and confusion. Create more chaos and confusion, mga kapatid. Opo, no? Sabi dito, mga kapatid, is that you need to be peaceable. Tumawa ka ng konti, pag andyan ang counseling mo, kwentuhan mo na ng konti, and then you find a niche. Okay, you need to find a place where you can enter that. No, habang nagkukwentuhan kayo, unti-unti mo nang pinapasok. Kasi pag biglang kwentong bagsak, ang problema ka, kailangan medyo hilarious ka. O kaya you know how to handle people's emotion.
Kailangan po yan. We'll go to that later. Then, full of mercy. No, you have full pardon from your sin. No, if you turn to extend mercy to weaker brethren without being sympathetic to sin. No, kaya full of mercy. No, naaawa ka, ayaw mo siya itaboy kasi walang pupuntahan yung tao, naaawa ka. Pero pag naawa ka sa kanya, tutulungan mo siya. Hindi mo siya pababayaan magkasala lang. May kaibigan ako ganun eh. Awa ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pero bro, kailangan iwan mo na yung number 2 mo. Oo, kailangan mo na siguro. Tutulungan kita. And I started to talk to him all the time. Sa awa yun. Hindi dahil obligasyon ko. Okay? Ganun din po sa inyo. We have a simple case here. And these simple cases, pwede nyo kayo mag-take note kayo ha. Kailangan mag-take note kayo para malaman po natin, may tanong po kayo. Ang counseling na to, this counseling, Jeremy lost his job due to regular absences, tardiness, and failure to deliver results. O siya ng trabaho, si Jeremy nawala ng trabaho, lumapit sa'yo. Ito yung negative. He got what he deserved. If I were his boss, I'll probably do the same. Parang, para sa'yo, niisip mo na agad, naku, talaga tamad to eh. Kalungkot, di ba? Minsan yung counseling natin, bago umupo, na-judge na natin. Ang positive side nito, ang positive counseling, I understand losing your job has serious implication for you and your family. It's also clear that there are difficulties regarding behavior and attitude at work and you will need to deal with it. No, mga kapatid? Ito po mga kapatid, nasabi po sa itong positive, no? Sasabihin mo talaga mayroon pang karoon ng trabaho, pero you need to adjust. At dito pumapasok yung help. I'll try my best to look for a job for you, and then you need to look for a job too. Yun yung sabi rito mga kapatid, it's clear, may mga problema talagang dumarating, may mga nawalan ng trabaho, at ang tanong agad sa counseling, anong gagawin mo next ngayon? Okay? Pag may tanong kayo rito, sulat nyo po. Mga sample case po yan eh, no? Another thing is that Wilma ran away from home because her husband was irresponsible, good for nothing, and abusive. Yan, no? Binubugbog ako ng asawa ko, lapit sa iyo counseling, negative naman. It's good for you to have your senses, you should have done that long ago. Parang, dapat matagal mo nang hiniwalayan. Oh, that's negative. No, negative yan. Pasalitain mo lang siya ng pasalitain. Hanggang sa mag-meltdown siya. Saka masasabihin yung positive niya. Huwag ka mag-negative dyan, no? Siyempre, obvious naman, di ba? Your safety and children's welfare is our first consideration. Later, when situation and emotion are sober, then we'll work out what we can do. Ang tanong agad, may anak ka ba? Meron. Asan yung mga anak mo? Kasama niya. Kaya mo ba? Hindi ko nga kaya eh. Okay. Bakit kasama niya? Yung mga anak mo. May isa pong kaibigan mga kapatid. May isa akong kaibigan. Siya po ay hiwalay sa asawa. Pero hindi pa sila annulled. Pagkatapos, sinabi ko po sa kanya, kumusta buhay mo? Sabi niya, okay naman. Actually, Brother Randy, mayroon akong boyfriend ngayon. Sabi ko, okay, anong gusto mong gawin? Yun nga, masaya ako sa boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, sandali lang, may anak ka ba? Oo, may anak ako. Kasama ko mga anak ko. No? Sabi ko, okay. So, nakikita ng anak mo, nakikita ng anak mo, nakasama mo ang boyfriend mo sa loob ng kwarto. Anak mo na yung tatay, hiwalay ka. Sabi niya, oo. Tinanong ko siya, kung ikaw yung bata, anong mapifeel mo? Hindi siya nakasagot agad. At sumasagot man siya, alam kong meron siyang maskara. Mga kapatid. So, sinabi ko sa kanya yun. Pagkatapos, kwentuhan pa kami ng kwento. Sabi ko sa kanya, okay. Habang kwentuhan kami, no, sabi ko sa kanya, alam mo ba yung crime of adultery? Sabi niya, Brother Randy, sa akin ba yan talaga? Sabi ko, I'm just telling you this. Alam mo sa crime of adultery, pwede kang makasuhan kapag meron pa yung connection ng asawa mo. Pagkatapos, ikaw meron ng kasama mo sa bahay, makakasuhan ka kapag may nagkwento dyan at kapag yung asawa mo tinopak, kinuha ang mga anak mo, pwede kang kasuhan. So yung mga anak mo, masisira sila. Ano gagawin ko, Brother Randy? Ang gawin mo, habang ikaw may connection sa asawa mo, huwag ka muna magpatira sa bahay mo ng ibang lalaki.
Yung pagbo-boyfriend mo, hindi ko na mapipigil kung anong klaseng emosyon meron ka. Diba? Pero pag yan natagpuan ng batas, maaaring makulong ka ng 4 hanggang 6 na taon at yung mga anak mo masisira. So mga kapatid, makikita nyo po dapat doon ang focus natin. No? Sabi niya sa akin, Brother Randy, maaari ba akong makulong? Oo. Wala namang video eh. Oo, pero pag may tao lang na nakakita kayo pareho, naghahawakan kayo ng kamay, nakaakbay sa'yo, lalo naka-Facebook ka, nakita lahat yan, pwede kang kasuhan. At yun ang problema doon. So ano nang ginawa ko? Nag-counsel ako sa kanya, pero I become so sincere to that person. Importante po yun, marami kayong alam sa batas pag-counsel kayo. Batas ng Diyos at batas ng tao. Pag hindi, pinalalaga mo lang yung taong yan. Di po ba? Mahirap po yan, mga kapatid. In the end, sabi sa akin ng babae, mahirap mang gawin, pero ayoko. Brother Randy, paano yung kalibin ko? Ay, yung kalibin mo, kasamang makukulong yon. Pwede rin. Pareho kayong makukulong. Sabi ko sa kanya, batas po yun. Pareho kayong makukulong. Ano mangyayari, Brother Randy? Gulo-gulo buhay mo. Lalo pa't nagkaanak ka dyan, lalong gulo pa. Talagang tinakot ni Brother Randy. Hindi. Sinabi ni Brother Randy, sincere ako sa kanya, itong sinasabi ng batas. At sabi ko sa kanya, I'm gonna pray for you. I'm gonna accept you. I'll accept you. I'll pray for you. But you know what to do now. No, di ba mga kapatid? No? Tama yun, di ba? Another one here. A member talks about there's illicit relationship with deacon's wife reached your desk. Dumating sa akin, no? May lumapit sa akin, Brother Randy, si ganito pala, ay meron palang ibang asawa yan. Tapos nag-aatin ng music ministry. Head pa naman. Ito yung negative. Sabi ko na nga ba eh, says a troublemaker, he stayed away from bad company, will not be in trouble. Sabi ko na nga ba eh, may ginagawang masama yan eh. Mali yan, no? Ito yung positive, mga kapatid. The most difficult thing for a parent to do is to give up their children. In the same manner, God will never give up on His wayward children. The process toward change may be long and difficult but possible. Anong kinalaman nito, Brother Randy? Parang malayo ata. Okay, mga kapatid, illicit relationship. So, pag kinausap mo yung tao, mga kapatid, kailangan ang unang tanong agad, no? Sabihin na, okay, tanong agad, ang family issue agad, no? Di sabi, may illicit relationship, may anak ba siya? Okay, gaano katagal ng pag-aasawa niya? Laging patungo, sa counseling po kasi, laging patungo sa bata pag may anak. Pag isang relasyon, laging patungo sa bata ang pag-uusapan. Yun po ang talagang kinagawa sa counseling. Hindi po yung karakter niya. Kaya pag kayo may gustong i-counsel, tanong agad, may asawa, ilan ang anak? Yan. No? Kaya mahirap po mga kapatid, no? Importante pong isipin po natin yan. Okay? So ito pa, meron pa ito. Mrs. Santos has given up his son, a high school dropout, troublemaker, and hook on drugs. Negative. My intuition with him all was right. Sabi ko, kaya anak ko talaga, tamad yan eh. Positive. There is a serious matter that needs to be handled carefully. I believe our church leadership will look into the details of this problem. No, but tingnan natin kung ano magagawa. Wag mo nang husgahan. Ano kaya nang gawin ng anak mo? Yan, pag may mga problema sa anak, ang tanong agad sa magulang, ano bang kaya niyang gawin? No, hindi yung, sabi ko na nga ba, yung anak mo eh. Talagang maliit pa yan, salbahe na yan. Kaya nung maliit yan, nakita kong salbahe, sabi ko, mag-ipon ka na ng pangpiyansa mo eh. Hindi ganun ha. So, laging, sa counseling kasi, laging, anong kaya niyang gawin? Doon nag-start lahat. Yun po ang counseling. Some helpful tips, mga kapatid. Counsel with wisdom. Bad advice is a deadly trap, but good advice is like a shield. With wisdom, kaya kailangan po talaga, complete ang prayer time mo, matindi, sturdy prayer time, malakas na prayer time, Bible time, church time. Lalo ngayon, you want to be a counselor? Kailangan huwag kang mawawala sa pool of counseling. May mga advices yan. Tapos nito, mangyayari po natin yan. The best source of wisdom is your Bible, which is obvious. All wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. Common sense and understanding. So, pag nabasa ka ng Biblia, dapat matinig ka sa commentary, magaling ka, paano mo i-analyze. You consult people who's advanced than you para magkaroon ng common sense and understanding if you do counseling. Kaya pwede kayo sa akin kumonsulta po kapag magkakaroon kayo ng verses for your counseling. Okay? Now,
ito po ang tandaan nyo. Take one step at a time. Never expect that after 1 hour of talking, counseling with your friend, or problems are gone. Problems develop through time due to bad choices, unhealthy lifestyle, poor judgment, bad influence, sinful desires, and other factors. In the same manner, counseling is a process, not a quick fix shop. So sana yung counseling mo bumalik sa'yo. Dahil ito yung preliminary lang. May preliminary tayo, meron tayong deep, may pressurized counseling. Marami pong klaseng counseling mga kapatid. At tuturo ko sa inyo yan in due time. But for now, pag yung tao hindi nagbago, mahalin mo pa rin. Kasi pwede mo pa siyang kausapin. Kaysa mataboy mo siya. Di po ba? Learn to keep secrets. Squalling information under the guise of confession and righteous integration should be avoided by the counselor. The counselor should take extra care and precautions not to put the person in crisis into a situation that will cause more hurt than damage to people in the community. Bawal i-chismis. Hindi bawal i-share sa tamang tao. Ulitin ko ha. Bawal i-chismis sa hindi qualified. Mali yata, ano? Bawal sabihin sa hindi qualified. Pag sinabi sa hindi qualified, chismis. Pag sinabi sa qualified, building up na po tayo mga kapatid. Pwede kayo magsabi sa akin, pwede kayo mag-open sa pool of counseling. At importante. Kaya mga kapatid, kapag ikaw, hindi mo binuksan ang buhay mo dito, no? Hindi ka tutuloy sa counseling. Kasi alam ko, kung itinatago mo ang sarili mo sa akin dito sa counseling sessions na to, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng mga sikreto na maaaring pag-usapan pa namin in the future. Kaya, sasabihin ko po sa inyo, when I ask you questions in this counseling session, just tell the truth or I will get you out of this counseling seminar. Opo mga kapatid, no? Sabi, confession should come at the right time and place. If the problem is beyond your capacity to handle, tell your friends you may need to consult somebody to help both of you. Pwede mo sabihin na, hindi ko ito makakaya, pwede ka tang i-refer sa iba. Importante po yan. Sana tutupo kayo ngayong araw mga kapatid. Medyo malalim, ano? At mamaya, malalim ang ating counseling exercises. Kaya mga kapatid, no, may tanong po kayo, tanong na po kayo. I'll give you maybe a few moment para makapagtanong. God bless you po, and I want you to learn more about this. Let's work together. God bless you po mga kapatid.